sa ating lahat. Umpisahan natin ang ating Sunday worship service. Before I start, I would like, let me read readings from the book of Colossians, chapter 3, verse 15, 16, and 17. And it says, "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him." Let us all pray po. Heavenly Father, most gracious God, Creator and Ruler of the earth, we come before you, Lord, this beautiful Sunday morning with hearts full of gratitude and expectations, lifting our voices, our eyes, ears, and hearts to you in praise and thanksgiving for all you have done and continue to do in our lives. Thank you, Lord, for waking us up and giving us the opportunity to gather in your name. Lord, we invite your presence into this service. We thank you for every seat that has been filled here today. Fill this sanctuary with your spirit and have your way among us. Forgive us, Father, for sometimes forgetting that you are intimately acquainted with all of our ways, that you know what concerns us, and that you cover us with your protection. Our Father, we pray especially for our dear pastor today, Pastor Dante Peña. Anoint his words with power and truth. May he speak with boldness, clarity, wisdom, and compassion, and may every heart be open and ready to receive your message. We lift up, Lord, also the choir and musicians. Bless their voices and instruments as they lead us in praise. Let their songs be a sweet sound to your ears and stir our spirits to worship you with all we have. We pray for every leader, every volunteer, and every servant-hearted worker behind the scenes. Strengthen them, Lord, encourage them, and use them mightily with their ministries for your glory alone. And Lord, we pray for every member and every visitor here today. Whatever burdens or joys we carry, meet them exactly where they are. Let today be a day of renewal, transformation, and deeper connection with you, Lord. May everything we do today bring glory and honor to you and your holy name. We give this service completely over to you, O God. In Yeshua's name we pray. Amen. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have
is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating bansa, sa leaders ng ating bansa, ganon din po sa bayang Israel at sa leaders po ng bayang Israel. Let us all bow our head. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Father God, we pray for our nation's leaders, from the office of the President Marcos down to the barangays, especially May 12 election is fastly coming. We pray that you grant them wisdom and discernment and courage to lead our nation with integrity and justice as a role model to Filipinos. Guide them in their decision making, that they prioritize the welfare and well-being of all Filipinos. Grant them wisdom to navigate the complexity of governance with honesty, and may they seek your counsel in all they do. May our leaders be men and women of integrity, transparent and accountable in their action. Watch over them, Lord, to obey you and to enjoy the blessing of position in the government. May they shun corruption and self-interest, instead seeking serve and greater goods. Bless them to fear you and obedient to your word. Tinataas ko rin po ang bawat Pilipino na napakahalaga po ng kanilang tungkulin sa butuhang ito na darating ngayong May 12. Pinapanalangin ko pa rin po ang bawat Pilipino na maghahala ng mga kandidato na magiging matalino at mapag-ingat sa pagpili ng kanilang mga ihahalal sa bawat posisyon na kanilang paglilingkuran. Piliin po ng mga butante ang higit na karapat-dapat at makatao at makadiyos na pamamahala sa paglilingkod nila. Ihalal lamang po ang mga butante may mga taos-puso sa paglilingkod sa masa at hindi po yung mga pangsariling interes lamang. Hindi po yung mga taong ang hangad ay yumaman lamang. Bigyan mo po kami ng talino, kaalaman, at presence of mind sa pagpili ng aming mga ihalal. Salamat po Diyos sa pagtulong sa amin. At sa bansang Israel, we pray for Israel with heavy hearts, praying for the complex and multifaceted situation in Israel. We pray that you may bring peace, calm, and resolution to the volatile. Lord, put an end the conflict between Israelites and the Hamas, and bless them a lasting ceasefire that will bring peace to the region. We pray and seek us that you protect civilians on both sides from harm and injuries. May all people of Gaza who are suffering from humanitarian crisis caused by the complexities be provided with aid and support they need, and that they will be protected from further harm. We pray for the leaders of Israel that you will grant them wisdom
discernment and courage to make decisions that will bring peace and prosperity to the nation. We ask that you will guide in their relationship with other nations and that you will help them to navigate the complex geopolitical situation in the region. We pray for the international community that grant them wisdom and understanding in dealing with Israel. We ask that you will help them to find peaceful and just solution to the conflict and that you will protect them, Israel, from unfair criticism. And we pray for the protection and safety to all people in the region, regardless of nationalities and background. We ask that you will keep them from harm and provide them peace and security. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jireh, Adonai, will
prayer for pastor and leaders. Basahin ko lamang po ang salita ng Diyos na nakasaad sa Mateo, Kabanata 20, talata 26 hanggang 28. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, sa umagang ito ay aming itinataas sa panalangin ang aming mga pastors at mga leaders sa pangunguna ng aming senior pastor, Pastor Dante Peña at Pastor Ed Napalan. Aming Diyos, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo sa umagang ito upang magpasalamat sa buong linggo na kami ay iyong sinamahan at ginabayan. Salamat sa kalakasan at kalusugan na kami ngayon ay nagtitipon upang purihin ang iyong dakila at banal na ngalan, Yeshua. Tunay Ama na sa iyo kami umaasa. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas sa araw-araw. Sa iyong salita, Panginoon, na puno ng pag-ibig sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kapayapaan. Salamat, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo para sa aming mga pastor. Alam namin hindi madali ang kanilang tungkulin, kaya't dalangin namin na bigyan mo sila ng ibayong lakas at tibay ng loob sa lahat ng oras. Protektahan mo sila mula sa anumang panganib at bigyan mo sila ng kapayapaan at higit sa lahat ang pangunawa na nagmumula sa inyo. Sagana mong pagpalain ang kanilang mga pamilya. Maging ang mga leaders ng kongregasyon, Panginoon, bigyan mo sila ng kaligayahan, ang kanilang mga puso na maging sabik palagi sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng kaliwat kanan na obligasyon at responsibilidad ay pinili pa rin nila na maging maglaan ng panahon at oras upang sa iyo ay maglingkod. Purihin ka, Panginoon. Patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pag-ibig at samahan sa anumang gawain na ikakalago sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ito ang aming sama-samang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are.
Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Rapha, you're my healer. Jehovah Shammah, you're always with me. Jehovah Sabaoth, my strong deliverer, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, because of who you are. Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Sabaoth, because of who you are. Jehovah Jireh, provider, Nissi, victory, Shalom, Prince of Peace, Rapha, healer, Shammah, Waymaker, strong because of who you are. Jehovah Jireh, provider, Nissi, victory, Shalom, Prince of Peace, Rapha, healer, Shammah, Waymaker, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, Lord, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. You are. Magandang umaga po sa lahat. Panalangin po natin ang ating mga pamilya at ang ating komunidad. Basahin po muna natin ang Colossians 3:12-15. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, babait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung kayo'y may hinanakit, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo ang iyong puso ng kapayapaang kaloob na ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ipanalangin po natin ang pamilya at ang ating komunidad.
Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, puno ng habag at grasya, muli po kami naniniklohod sa inyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dalisay na pag-ibig, katapatan at walang patid na pag-agapay sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, nananatili kang tapat at mabuti sa amin. Salamat po sa pamilya at komunidad kung saan kami nabibilang. Lubos ang aming pasasalamat sa magandang samahan, paggagalangan, pagmamahalan, malasakitan ng bawat pamilya. Patuloy niyo kaming basbasan at samahan. Iba't iba naman ang aming personalidad at pag-uugali. Patuloy niyo po kaming buklurin ang iyong pag-ibig at mangibabaw ang pagpapakumbaba, kapayapaan, pag-uunawaan, pagpapatawad at respeto. Naway mawakasan anumang hidwaan sa pamilya man o sa pamayanan. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng puwangang galit, inggit, sama ng loob at pride sa bawat tahanan, sapagkat kami po ay pinalaya niyo na sa kasalanan. Panginoon, kayo po ang maghari sa puso ng bawat isa, maging sentro ng aming buhay at bawat tahanan. At sa panahon ng pagsubok sa buhay, patatagin at palakasin ang aming pananampalataya sa inyo at mapagtagumpayan anumang hamon ng buhay. Kayo ang aming matibay na muog, ang aming sandigan at aming katagumpayan sa lahat ng panahon. Tulungan niyo po kami na maging mapagpasalamat sa inyong mga biyaya at laging magpanalanginan sa bawat isa. Maging pundasyon po namin ang inyong banal na salita at sundin ang bawat alituntunin niyo upang di kami maligaw ng landas. Pakaingatan niyo po kami sa lahat ng uri ng sakuna, kapahamakan, sakit at karamdaman. Patuloy na ipagkaloob ang aming mga pangangailangan. Lingapin at pagalingin niyo po ang may mga karamdaman, ang mga dumaranas ng kahirapan o pagdurusa. Pagkalooban niyo ng mapagkakakitaan ng mga walang trabaho at ibsa ng ang lungkot at pananabik ang mga OFW na kailangang magsakripisyo upang mabigyan ng magandang bukas ang pamilya. Yakapin niyo po ang bawat isa. Maramdaman namin ang iyong presensya sa tuwina. Sa inyo lamang nagmumula ang pag-asa, kapayapaan at lahat ng pagpapala, aming Yahweh. Dalangin din po namin ang matiwasay at mapayapang pamayanan. Naway pagkakaisa at pagdadamayan ang mamayanis, lalo na po sa panahon ng kagipitan. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga namumuno sa aming komunidad sa pagpapanatili ng kaligtasan, kaayusan at kapayapaan. Kakitaan din sila ng mabuting halimbawa, kababaang loob at malinis na pamumuhay. Panginoong Diyos, gamitin niyo po kaming lingkod niyo upang maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita sa aming pamayanan. Ito ang nagkakaisa naming panalangin sa pangalan ni Yeshua at aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. You call the sun to rise, and you lay it down to rest. You hold this heart of mine. You hold my breath, every breath. Such an awesome God. So mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in
babasahin ko ito sa Kawikaan 3, 9, and 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan mo, nang inumin ay hindi na matutuyuan. At sabi sa Gawa 20:35, masigit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na dakila, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa katapatan mo, Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo. Nandyan, Lord, ang provision mo sa amin sa araw-araw. Tunay nga, Lord, kailanman hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat din, Lord, sa mga hanap buhay. Salamat sa mga negosyo. Salamat sa kalakasan, Lord, na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw upang ito ay aming magampanan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, at patuloy mo binubuksan ang aming puso na kami ay sumunod sa utos mo, Panginoon. Ang sabi mo, Lord, na ibalik namin ang buong buo ang aming mga ikaputhandog upang may matugunan ang pangangailangan ng aming iglesia. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan kailanman. Hindi mo kami pinapabayaan na kami ay magkulang. Dalangin namin, Lord, ang mga kapatiran, Lord, na may desire na magbigay, subalit wala pa silang hanap buhay o kakayahan, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Panginoon, na makasunod din sila, Panginoon, magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon, upang sila ay makasunod, makatupad, Lord, sa mga utos mo, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na ang mga salapi na ito na aming malilikom, magamit lamang, O Diyos, sa ikalalago ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Ama, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Give, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Thank you very much sa ating praise and worship team. And good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nais po nating i-welcome ang ating tatlong bisita, si Roderick Camelia. Pwede po bang pakitayo to be recognized? Ayan. Salamat po sa inyong pagdalo at salamat din sa nag-imbita. I-welcome din po natin si Maria Teresa Lumba. Tama ba yun? Maria Teresa Lumba. Welcome po. And last but not the least, si Jayden Asuncion. Saan po si Jayden? Welcome po and thank you very much. Salamat po sa mga nag-imbita rin. So, as you can see on the screen, tayo po ay nasa Leviticus chapter 9 and 10.
At ang subtitle nito ay Holiness, Sacrifice, and Reverence. Bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba, na lahat po kami ay sama-samang dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At amin pong hinihiling na tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga salita at maintindihan namin ang mensaheng nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, bigyan mo kami ng kaliwanagan at gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. Ayan. So, Leviticus chapter 9 and 10. I'm not sure kung matatapos po natin ito. Malamang hindi. Baka chapter 9 lang. Tapos, sa susunod na Sunday, ay first Sunday na tayo, no? So sa second Sunday po yung chapter 10. Ayan, ang bilis ng panahon. Magkakalahating taon na. Alright, ang Leviticus 9 po ay ito po yung start ng priestly duty ni Aaron bilang high priest ng bayang Israel. So yung chapter 8 po, tinalakay natin doon, yung ordination ng high priest at saka yung pong yung high priest at saka yung mga local priest kumbaga. And then dito is sa chapter 9 is magi-start na officially na si Aaron ay high priest na ng Israel. At yung pong chapter 10, ito po ay ipapakita sa atin dito ang danger of irreverence toward God. No? Na kasi simula pa lang na mag-assume ng office yung pong mga common priest at saka yung high priest ay meron ng violate. Meron ng hindi sinunod. At makikita po natin dito kung ano ang naging kapalit nun. Basahin po muna natin ang Leviticus 9, anyway, 24 verses lang naman ito. Verse 1 says, on the 8th day, take note of that, on the 8th day, Moses or Moshe called Aaron, his sons, and the leaders of Israel. Magkakaroon ng isang general assembly, yung po mga leaders ng Israel. And he said to Aaron, take a male calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, both without defect, and offer them before Adonai. Then tell the people of Israel, take a male goat for a sin offering, and a calf and a lamb, both a year old and without defect, for a burnt offering, and an ox and a ram for peace offering, to sacrifice before Adonai. Also a grain offering mixed with olive oil, because today Adonai is going to appear to you. They brought what Moshe had ordered before the tent of meeting, and the whole community approached and stood before Adonai. Moshe said, this is what Adonai has ordered you to do, so that the glory of Adonai will appear to you. Moshe told Aaron, approach the altar, offer your sin offering and burnt offering, and make atonement for yourself and the people. Then present the offering of the people and make atonement for them, as Adonai ordered. So Aaron approached the altar and slaughtered the calf of the sin offering, which was for himself.
The sons of Aaron presented the blood to him, and he dipped his finger in the blood and put it on the horns of the altar. Then he poured out the blood at the base of the altar. But the fat, the kidneys, and the covering of the liver of the sin offering, he made go up in smoke on the altar as Adonai had ordered Moshe. The meat and the skin were burnt up completely outside the camp. Next, he slaughtered the burnt offering. Aaron's sons brought him the blood, and he splashed it against all sides of the altar. They brought him the burnt offering, piece by piece, and the head, and he made them go up in smoke on the altar. He washed the inner organs and the lower parts of the legs, and made them go up in smoke on top of the burnt offering on the altar. Then the people's offering was presented. He took the goat of the sin offering, which was for the people, slaughtered it, and offered it for sin, like the earlier sin offering. The burnt offering was presented, and he offered it in the prescribed manner. The grain offering was presented. He took a handful of it and made it go up in smoke on the altar, in addition to the morning's burnt offering. He slaughtered the ox and the ram. The people sacrificed as peace offerings. Aaron's sons brought him the blood, which he splashed against all sides of the altar. And the fat of the ox and of the ram, the fat tail, the fat which covers the inner organs, the kidneys, and the covering of the liver. They put the fat on the breast, and he made the fat go up in smoke on the altar. The breast and right thigh Aaron waved as a wave offering before Adonai, as Moshe had ordered. Aaron raised his hands toward the people, blessed them, and came down from offering the sin offering, the burnt offering, and the peace offering. Moshe and Aaron entered the tent of meeting, came out and blessed the people. Then the glory of Adonai appeared to all the people. Fire came forth from the presence of Adonai, consuming the burnt offering and the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Hindi po natin tatalakayin verse by verse ang chapter 9 ng Leviticus. Titingnan ho natin kung ano yung matututunan natin dito sa paghahandog na ginawa ni Aaron at ni Moses. Nakita po natin doon sa mga nakaraang pag-aaral natin na itinuro ng Diyos sa kanila kung ano yung gagawin nila bago pa matayo yung tabernacle. And then, inihanda sila ng Diyos dito, and now, nakatayo na yung tabernacle, ready na po siya, at inordained na yung pong high priest at saka yung mga common priest ay inordain na. At ang lahat po ng gumawa nito ay si Moses. Si Moses po ang nagsilbing mediator. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 11, Adonai would speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. Then he would return to the camp, but the young man who was his assistant, Joshua, the son of Nun, never left the inside of the tent. Sa lahat po ng mga naging leaders ng Israel, si Moses lang po ang talagang natatangi. Dahil siya po ay namagitan between God and the people at namagitan between God and the priesthood. So at this point in Leviticus chapter 9,
established na ang priesthood nila. And doon po sa chapter 8, nakita natin na nag-officiate si Moses ng mga kanilang sacrifices. At siya ang gumanap sa lahat ng yon. Dahil wala pang established na high priest, wala pang priesthood. So, it has to start somewhere. So, kaya po, si Moses ang lahat ng nag-officiate nun. Now, si Moses po ay naipasa niya ang leadership after he died kay Joshua. Pero, hindi po namagitan si Joshua between the people and God and the people and God and the priesthood. Si Moses lang po ang gumanap nito sa lahat ng naging leaders ng Israel. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay ganoon na lang po ang kanilang paggalang, pagrespeto kay Moses hanggang sa mga oras na ito sa kapanahunan natin ngayon. Dahil siya po lang ang leader na kinausap ng Diyos ng face-to-face and at siya lang po yung leader sa Israel na sinabi ng Diyos na kung ano ang sinabi niya ay parang ako na rin ang nagsabi nun. Oh? Kung ano yung sabihin ni Moses, as if ang Diyos ang nagsabi nun. Alam naman natin na hindi po lahat ng sinabi ni Moses ay hindi na record sa Bible. At hindi naman merong iilan na malinaw na sinabi ng Diyos yung sinabi ni Moses ay ito ay galing sa Diyos. Pero hindi po lahat. Pero ang sabi ng Diyos, kung ano ang sabihin ni Moses, ako na rin ang nagsabi nun. Ganong kabigat yung pong authority na ibinigay ng Diyos kay Moses. So, bagamat hindi po naisulat ang lahat ng sinabi ni Moses, at hindi lahat ng sinabi ni Moses na naisulat, ay naglalaman po na ito ay sinabi ng Diyos. Pero ang maliwanag po doon, alam ng bayang Israel, lahat ng bibitawang salita ni Moses, ay parang ang Diyos ang nagbitaw ng salita na yon. Nanggagaling sa Diyos yung authority. So, what can we learn from this? Anong principle po ang matututunan natin dito kay Moses? Well, naniniwala po ako na hindi lahat, no, na sinabi ni Moses ay directly dictated by God. Pero, bakit po ganoon ang sakop at lawak ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Moses? It is because si Moses po ay, kumbaga po, siya ay tinuruan ng Panginoon. Siya ay ginabayan ng Diyos at natuto siya sa mga prinsipyo ng Panginoon. And based on that, ito ang ipinamumuhay ni Moses. Yung principle na natutunan niya sa Diyos. Kaya ito rin ang lumalabas sa kanyang bibig. Ito rin yung kanyang sinasabi. No? Hindi ito directly narinig niya at dinikta sa kanya at tapos sinabi niya. Kundi yung kanya pong mga salita, yung kanyang mga instructions, yung kanyang mga sinasabi, ay galing po yun sa prinsipyong natutunan niya buhat sa Diyos at ito ang lumalabas sa bibig niya. So, ibig po sabihin mga kapatid, para po tayo ay maging katulad ni Moses, na para bagang pag nagsalita at kumilos tayo ay parang ang Diyos ang nagsalita at kumilos. Ito ay magagawa lang po natin kung ang ating ipinamumuhay ay ang prinsipyo ng Diyos. Ito ang lalabas sa bibig natin, ito ang ipoprocess ng isip natin, ito ang ia-action natin. Pero saan po magsisimula ang lahat ng iyon? Magsisimula po ang lahat ng iyon kung papaanong si Moses ay nagsimula. Siya po ay natuto, siya ay nag-aral sa paanan ng Diyos, kumbaga. So, para po ang isip natin, ang salita natin, ang gawa natin,
ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kailangan po ay matuto muna tayo sa Kanya. Kaya ito po yung kahalagahan ng pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Dahil mula po rito ay matutunan natin yung prinsipyo ng Diyos. Matututunan natin at makikilala natin ang karakter ng Diyos. At habang ito'y natututunan natin at ito ay isinasagawa natin, little by little po, little by little, ang lumalabas na sa bibig natin ay hindi na po, kumbaga po ay hindi na katulad ng dati. Diba? Ang ating ikinikilos, ang ating ginagawa ay hindi na po katulad ng dati. May malaking pagbabago na. Although wala po ni isa man sa atin, kahit si Moses, ay makakarating sa punto na magiging perfect tayo dito sa lupa. Pero malaki po ang ipinagbabago. Diba? Alam natin si Moses, bagamat yun po ang sinabi ng Diyos sa kanya, pero bagamat namumuhay siya sa prinsipyo ng Diyos, nakita natin at one point in his life, nagkasala pa rin si Moses. Sumuway pa rin sa utos ng Diyos. At hindi ho tayo exempted doon. But as we listen and learn the Word of God and the principle of God, at ito ay ating sinusunod, ito ay ating ginagawa, unti-unti po, nagbabago yung mga salitang binibitawan natin, nagbabago yung kilos natin, nagbabago yung ugali natin. At ang aim po natin, little by little, ay maging godly tayo in all our ways. In our words, in our thoughts, in our actions. Di ba? So, kaya si Moses talagang mula pa nung panahon niya hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon, ay ganun na lang ang galang at respeto ng mamamayang Israel sa kanya. Dahil po, ang itinuro ng Diyos sa kanya ay ipinamuhay niya. Hindi siya naging perfect, pero sinikap ni Moses na sundin ang lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya dito po si Moses, siya ang naging mediator nung itinalaga na si Aaron, ang kanyang kapatid, bilang high priest. At nadaanan na ho natin, di ba, na si Aaron ay bago pa yung pagtatalaga sa kanya, siya pa yung namuno sa paggawa ng golden calf. Makikita ho natin dito sa mga talatang dadaanan natin na ipinaalala ng Diyos kay Aaron kung ano yung ginawa nila doon sa golden calf. Kaya napansin niyo ba na anong ipinahandog ng Diyos kay Moses, kay Aaron para sa kanya? Ang ipinahandog po ay calf. Ano yung ginawa nila? It's a golden calf. At iisang Hebrew word ang ginamit doon. Ang ibig sabihin nun, young male na calf ang iahandog. No? Dito ay para ipakita ng Diyos kay Aaron ang pagkakaiba ng kung ano yung golden calf na ginawa nila at kung ano yung pinahahandog ng Diyos sa kanila. Ipinakita ng Diyos dito kay Aaron na ang hayop ay mas mababa kaysa sa tao at hindi dapat sambahin. Okay? So, ito pong ginatnap ni Moses na ito ay is a foreshadow of Christ as the ultimate mediator. Kaya si Moses po ay siyang naglalarawan ng darating na Messiah. Na si Jesus Christ ang naging ultimate mediator between God and man. At siya din po ay naging ultimate mediator between the priesthood and God. In verse 1 of chapter 3 ng book of Hebrews, ang sabi po, "Therefore, brothers, whom God has set apart, who share in the call from heaven, think carefully about Yeshua, whom we acknowledge publicly as God's emissary and as Kohen Gadol." Yung Kohen Gadol po, ang ibig sabihin nun ay high priest. By the way, I'm using the complete Jewish Bible version. Kaya kung medyo iba po yung words at iba rin yung numbering,
It is because iba po yung numbering ng complete Jewish Bible kesa dun sa mga Bible na pangkaraniwan natin ginagamit. Verse 2, He was faithful to God, who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Verse 3, But Yeshua deserves more honor than Moses, just as the builder of the house deserves more honor than the house. For every house is built by someone, but the one who built everything is God. So dito po sa Hebrews ay ipinapakita sa atin na bagamat ni-revere ng gusto si Moses ng bayang Israel hanggang sa mga oras na ito, pero wala pong mas tataas pa kundi ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mas mataas ang Panginoong Jesucristo kesa kay Moses. Kaya ang problema po ngayon, sa bayang Israel, ang sabi po nila, only 1% ng mamamayan ng ng Israel ang naniniwala kay Jesus Christ as the Messiah. Mas mataas pa rin ang tingin nila kay Moses kaysa kay Jesus Christ. But in the book of Hebrews, it's very clear po na mas mataas si Jesus Christ as mediator kaysa kay Moses. No? Kaya lang, yun nga, ang mga Hudyo po, karamihan, they don't believe in the New Testament. They only hold on to the Old Testament, especially the Torah. Kaya they don't acknowledge Jesus Christ as higher than Moses. But it's very clear po, sabi sa atin dito, Yeshua deserves more honor than Moses. Yung pong lahat ng sacrifices na ginawa nila noon, na nakita natin, yung mga dinaanan sacrifices na yon, at ang kinover lang po noon ay yung mga unintentional sins. Si Jesus Christ po, kinover niya pati yung intentional sins. Both unintentional and intentional sins. To continue in verse 5, also, Moshe was faithful in all God's house, as a servant giving witness to things God would divulge later. But the Messiah, Jesus Christ, as Son, was faithful over God's house, and we are that house of His, provided we hold firmly to the courage and confidence inspired by what we hope for. So clearly po yon, no doubt about it, na ang ating mediator na mas mataas kay Moses ay walang iba, kundi si Yeshua, ang Panginoong Jesucristo. No? Now, sa chapter 9 po, tapos na yung consecration kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kaya sabi po dun sa verse 1 ng chapter 9, on the 8th day, no? So, pagdating ng ika-8 araw, nag-assume na ng full responsibility si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga common priest at start na kumbaga po, ng priestly duties nila. Official start na yon. Sa chapter 8, makita po natin na for 7 days, no? For 7 days, mga kapatid, araw-araw yon, every day, nagkaroon ho sila ng mga sacrifices na yon. At si Moses, yung nag-o-officiate nun, kasi wala pa naman, hindi pa na-o-ordain, hindi pa na-consecrate, at hindi pa na itatalaga as high priest si Aaron. Kaya si Moses ang pinayagan ng Diyos na siya ang mag-officiate ng lahat ng yun. So yung buong ordination period ni Aaron at ng kanyang mga anak at ng mga common priests, it took them straight 7 days, every day po yun. Kaya hindi sila pinauwi. No, they stayed in the courtyard and then they have to finish that 7 days of consecration. Araw-araw yon, 7 araw. And during that time, kumbaga po, yung consecration period na yan, during the
sacrifices and offering, ang nagsisindi po ng brazen altar na yon ay yung tao. Later makikita po natin kung kailan sisindihan ng Diyos yon. No? At yung po, nung sinindihan ng Diyos, pinagbilin sa kanila, huwag niyong pababayaang mamatay yung apoy na yan. So, for that 7 days, si Moses po lahat ang gumagawa nun. And then on the 8th day, Moshe called Aaron, his sons, and the leaders of Israel. So, hindi po necessarily yung buong 3 million na tao pinatawag ni Moses. Ang tinawag po dito ay yung mga leaders of Israel, yung mga representative ng bawat tribe. At sila yung pinulong ni Moses para po sa pagsisimula ni Aaron ng kanyang priestly duty as a high priest. Okay? So, Aaron now is authorized to offer sacrifices. Simula yung kanyang panunungkulan bilang high priest ng Israel. You could just imagine po, no? Na they are in the wilderness at meron silang sa kalagitnaan nila ng camp nila ay nandoon yung tabernacle nila. And now, they are free to worship their God. They are now at liberty to worship yung Diyos nila na hindi nila na-enjoy, na kinamatayan na nga ng mga ninuno nila doon po sa Egypt. Ngayon, they are free, they are in the wilderness, meron na silang high priest, established na ang priesthood, at maghahandog na sila. Susundin na nila kung ano yung instruction ng Diyos sa kanila. Gagawin na nila ito. Now, si Aaron po ay naharap sa napakabigat na katungkulan. Dahil sa isang pagkakamali ni Aaron dito, ay pwedeng magresulta ng kanyang buhay. At makikita natin yan later. So the first offering, ano po yung inihandog ni Aaron? Sa verse 2 ng chapter 9, Aaron offers a calf. Ang Hebrew word na ginamit po dyan ay egel. And that is the same Hebrew word na ginamit po doon sa golden calf na kanilang ginawa. No? So, sabi sa verse 2, and said to Aaron, take a male calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering. Yung sin offering po dito na male calf, ito po ay reparation offering nila. And then, alam na natin yung burnt offering, both without defect and offer them before Adonai. Ano po ang ipinapahayag nito sa kanila? Now, itinalaga na si Aaron as high priest. Pero bilang high priest, kailangan maghandog siya para sa kanyang sarili. Ito po ay nagpapakita na kahit anong taas ng posisyon mo, spiritually, o sa bayan, o sa simbahan, huwag mong kalilimutang ikaw ay makasalanan. Ito po ang ipinapahayag nito. Bakit ang unang-unang maghahandog ay yung bagong talagang high priest upang ipakita kay Aaron at sa buong mamamayan ng Israel na kahit ano pang taas ng posisyon mo sa simbahan, makasalanan ka pa rin. Walang sino mang tao, mga kapatid, ang pwedeng ideklara ng tao na siya ay banal. Ang Diyos lang ang may karapatan na magdeklara ang isang bagay ay banal o ang tao ay banal. Hindi po pwedeng ang tao ang magdideklara na ang isang na kapwa niya tao ay banal. It is only God. No? It is only God para makapag-declare. So ito po yung ipinapahatid na mensahe ng Diyos sa kanila. Kay Aaron, unang-una na at sa mamamayan ng Israel. Dahil ikaw ay tao, makasalanan, kailangan ikaw ay maghandog din.
Yung chapter 32 verse 4, sabi po sa Exodus, he received what they gave him, melted it down, and made it into the shape of a calf. They said, Israel, here is your God, who brought you up from the land of Egypt. So ito po ay reminder of the golden calf incident. As I have said, gustong iparating ng Diyos kay Moses, kay Aaron, sa kanyang mga anak, and to the entire nation of Israel, na ang hayop ay hindi sinasamba. Ang hayop ay mas mababa kaysa sa tao. Okay? So kaya yung presentation po noong calf na inihandog ni Aaron reminds him kung ano ang posisyon lang dapat ng hayop. No, mahal ng Diyos yung mga hayop na yan. Pero hindi dapat sila ang sinasamba. Hindi sila mas mataas kaysa sa tao. Okay? In Leviticus 9:15 it says, then the people's offering was presented. He took the goat of the sin offering, which was for the people, slaughtered it, and offered it for sin, like the earlier sin offering. So para kay Aaron, ang handog niya ay yung pong male cow. Pagdating po doon sa mga tao, ang ginamit ay goat. Kung natatandaan niyo po, yung pinakamahal na offering nila ay yung pong bull na 3 years old. So, may kanya-kanyang level. Bakit po kaya ganon? Bakit kay Aaron ay calf? Bakit sa mga tao ay goat? Ito po ay nagpapahayag na habang tumataas ang posisyon mo, ang katungkulan mo, kumbaga po sa simbahan, mas bumibigat ang responsibilidad mo at mas malaki ang pananagutan mo. Kaya, konteksto, mabigat po ang pananagutan ko kaysa sa inyo. Mas mabigat ang pananagutan ng mga leaders kaysa sa mga members ng church. At makikita ho natin ito sa chapter 10 kung anong significance niyan. Kung gaano kabigat yan. Kaya tayo pong mga leaders ay dapat maging maingat ho tayo sa ating mga ginagawa. Dahil mananagot tayo, hindi man kaagad-agad, pero darating po yun for sure. Mananagot tayo sa Diyos. Kung dinadala
kalagitnaan dahil sinunod nila ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos sa kanila. Kung ano yung instruction ng Diyos, sinunod nila. Pinakinggan nila, sinunod. No? Kumpara sa panahon natin ngayon, noon ang itinuturing na tabernacle ay yung ginawa nilang building. At doon bumababa ang presence ng Diyos. At nagagawa pero tayo po ngayon sa kapanahunan natin, we are now the temple of the Holy Spirit. Alam niyo, kung wala po ang Holy Spirit sa atin, we are just an empty shell. Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano kaganda ang damit mo, kahit gaano ka elaborate, tagtad ka ng alahas, kung wala ang banal na Espiritu, you are just an empty shell. Kahit gaano pa kaganda ang damit mo, kahit milyong-milyong tao pa ang gumagalang sa iyo, ang rumerespeto sa iyo, ang nagbibigay pugay sa iyo. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, you are just an empty shell. Nakuha niyo po, mga kapatid? No? Yung presence ng Diyos, yun ang pinakamahalaga sa lahat. At nangyayari lang ho yan, nagaganap lang yan, kung sila ay sumusunod sa inuutos ng Diyos sa kanila at ginagawa nila. Now, in our case, naging temple of the Holy Spirit lang po tayo dahil tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, inamin nating makasalanan tayo at nagpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at tinanggap natin siya sa ating buhay bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Doon lang po naganap na tayo ay naging templo. Hindi po natin ito nakuha sa edukasyon. Hindi po natin ito nakuha sa titulo. Hindi po natin nakuha ito sa estado ng buhay natin. Nakuha lang natin ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pananampalataya sa ating Panginoon. At nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, pinanahanan na tayo ng Espiritu Santo. Mga kapatid. Kaya, and that's the only time na naging makabuluhan yung buhay natin. Hindi na tayo empty shell. Kaya, kahit na po ano pa ang natapos mo, ano pa ang narating mo, ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang title mo, kung wala ka kay Kristo, you are just an empty shell in the eyes of God. Sapagkat yun po yung mahalaga, kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo, hindi kung ano ang tingin ng mga tao sa iyo. Ang unang pinakamahalaga po ay kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. So kaya yung mga tao po dito, na-experience nila yung glory ng Diyos, yung presence ng Diyos in their midst. Tayo po, sa panahon natin, we have the Lord Jesus Christ. At dahil nasa atin ang Panginoong Jesucristo, everywhere we go, we experience the presence of God. Because you are now the temple of the Holy Spirit. Isang ordinaryong mamamayan, isang ordinaryong tao na katulad ho natin, according to the Word of God, we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God. Amen?
No? So hindi ho tao ang magdi-declare na ikaw ay holy. Hindi ang tao ang maglalagay niyan, kundi ang Diyos. Mga kapatid. And then, in verse 24 ng chapter 9, God sends holy fire to consume the offering. So nilagay na ho nila doon yung calf, lagay na nila yung goat, lagay na nila yung minka, no, the grain offering and all that. Verse 24 says, fire came forth from the presence of Adonai, consuming the burnt offering and the fat on the altar. Sa brazen altar po. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Imagine nyo po, nandun kayo. Sa harapan kayo ng brazen altar, nag-o-officiate na yung high priest, yung bagong talagang high priest na si Aaron. Inilagay na yung mga, doon, yung calf, inilagay na yung goat, no? Inilagay na yung offering nila. And then suddenly, kita mo, galing sa langit, bumababa ang apoy. Kino-consume yun. Walang nagsindi nun, kundi ang Diyos. Kaya po dun sa ika-8th day, yung official start na ni Aaron as high priest, ang nagsindi na po ng brazen altar na yon ay walang iba kundi ang Diyos. Ano kaya ma-imagine natin? Ano kaya gagawin natin? No? Yung mga tao po, they shouted. 3 million people witness. Fire came down from heaven and then consumed the offering. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, walang ibang magsisindi niyan. Huwag kayong, kumbaga huwag niyong hahayaan na mamatay yan, yung apoy na yan. Siya lang ang may karapatang magsindi niyan. And makikita ho natin sa susunod na chapter kung ano ang ginawa ng anak ni Aaron. No? Si Nadab and si Abihu. So people fall on their faces in awe. Talaga pong namangha po talaga sila. Kasi very physical. Nakita nila yung fire came down from heaven, kinonsume yung kanilang mga offering. And they all shouted. Now, I do not know kung ano sinigaw nila. But in awe, they shouted and they fell on their face. They worshiped the Lord. Why? Nakita nila yung power ng Panginoon. So, the significance of God's presence, without God, the tabernacle is just a tent. It is just a beautiful tent. Nothing more. Pero pag nandun na yung presence ng Diyos, nag-iiba na ho ang kahulugan ng lahat. Kaya, what makes all the difference sa kanilang meeting na yon? It's not the number of people. It's not the beautiful tabernacle. It is not because it's made of very expensive materials. It is not Moses or it's not even Aaron the high priest. What makes all the difference? The presence of God. It is the presence of God. Yun po yung pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. At hindi ho nagbabago yan. Noon, ngayon, at sa darating pang panahon, it will all be the same. It is the presence of God that is the most important thing that must happen. And even in our church, mga kapatid, no, it is the presence of God. Pero, again, as I have said, ang presence ng Diyos nasa iyo. Nasa iyo na. Hindi mo kailangan pumunta dito araw-araw para lang makita mo at maramdaman ang presence ng Diyos. But, ulitin ko po, mga kapatid, naranasan lang nila ang presensya ng Diyos nang sila ay sumusunod sa utos ng Diyos. Nang sila ay nagko-conform sa gusto ng Diyos. Kaya po, put it simply, apply the principle,
kung nais po nating maranasan ang presence ng Diyos sa buhay natin, ang requirement ng Diyos, listen, follow, and obey. You will experience the presence of God. Amen? So, lastly po, dito ako magtatapos. Sabi ko na, hindi natin matatapos ang hanggang chapter 10. Pero I prepared po up hanggang chapter 10 po eh. But anyway, next Sunday na yan. So, in verse 19 to 20 ng 1 Corinthians chapter 6, sabi po dyan, or don't you know that your body is a temple for the Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh is Holy Spirit. That's the Hebrew word for Holy Spirit. Don't you know that your body, kapain nyo nga yung body nyo. That's the temple for the Ruach HaKodesh, for the Holy Spirit who lives inside you, whom you received from God. The fact is, you don't belong to yourselves. For you were bought at a price, so use your bodies to glorify God. Kaya ka may lakas pa ngayon, kaya ka nandito pa. Buhay ka pa, nagising ka kaninang umaga. At malakas ang iyong pangangatawan. Huwag mong ubusin yan sa walang kabuluhan. Gamitin mo yan para sa kalawalhatian ng Diyos. And when you do that, you will experience the glory and the presence of God. Amen? Tayo po tayong lahat. Tayo po ay mawit sa ating Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin. Amen. Muli po ating palakpakan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa pagkakaturo sa kanyang salita. Amen. And as we worship you, come and see how deep from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who've strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart each day. Hear our song, the song of Jesus and His blood that prove His love to all. As we worship you, may all the lost and broken hearts, may voices call out their names each one. As we bow in adoration and in reverent awe, show your majesty and glory, anointing fall. As we declare your word, as the only name we
salvation. Fill each heart we pray as we worship you. Oh, as we worship you, Lord, and as we sing, as we worship. Oh, we sing as we bow. And as we bow in adoration and stand in reverent awe, we show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name we'll pray, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all the joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. We sing one more time. And as we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa isang matagumpay pong gawain ng ating COG Bacoor Church. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso po kami nagpapasalamat sa isang matagumpay na gawain na iyong iglesia. Salamat sa buong team ng Asering, nagampanan nila ang tungkulin nila sa pagsaludar at pag-assist sa buong congregation. Salamat sa mga awit at sa aming mga kabataang manunugtong. Salamat sa multimedia, salamat sa mga nanalangin para sa aming bansa, sa bansang Israel, sa COG Bacoor, sa aming community, sa bawat pamilya. Salamat po sa buhay ng aming mga butihing pastor, Pastor Ed, Pastor Dante, na siyang nagbahagi ng iyong banal na salita sa umagang ito. Nawa po, makakuha kami kahit kaunti sa pananampalataya ni Moises sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Makita sa atin na tayo ay tagasunod ni Yeshua. Aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos na aming pupurihin, sasambahin sa anumang sitwasyon po ng aming mga buhay. Maraming salamat po o Diyos sa isang matagumpay na gawain ito. Sa iyo po Ama ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng aming Panginoong Yeshua, ang aming Panginoon tagapagligtas ng aming buhay at ng aming kaluluwa. Maraming salamat, Nanay Bining, at sa inyo pong lahat, pagpalain po na po ang ating gawain. God